Mga ka-TH, magandang umaga po dyan sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan man makaabot ang video na ito. Dito po tayo ngayon sa treasure code analysis or decoding. May padala po kasi sa atin dito si ka-TH na isang magandang code sign or marker. Ito yung palagi nating makikita sa treasure site natin na napaka-common talaga. Ito ang sign na 7KD. So dito ngayon, bibigyan natin si ka-TH ng kunting kaalaman o kunting linaw tungkol sa site niya. Kasi sabi pa nga niya, humingi siya sa atin ng tulong kasi small treasure hunter lang din po sila. Katulad din po sa atin, para maliwanagan po si ka-TH kahit papaano po, kahit lang dito lang po sa ma-explain natin sa kanya kung ano ba talaga yung 7KD. Based po sa aking kaalaman o sa aking expert, ito yung code sign ni ka-TH. Napakagandang code sign ito at napaka-common sa lahat. Ito yung 7KD na palagi nating makikita sa kabundukan at sa treasure site natin. Ito yung pinaka maganda sa lahat kasi para sa akin ito ay treasure on the spot. So umpisahan po natin mga ka-TH. Dito po tayo sa number 7. Ito po yung number 7 na hango po sa 7 God of Fortunes na sinasamba ng mga Japanese noong unang kapanahunan nila, yung mga kanunuan nila. Kaya itong 7, number 7, hindi talaga ito mawala sa code sign marker ng treasure. So explain natin ito ng isa-isa para maintindihan ni ka-TH, kasi sabi pa nga niya, humingi siya sa atin ng tulong kasi katulad din sa atin, isang small treasure hunter din po sila at kulang pa po yung kaalaman nila. Dito po sa analysis natin na hindi ko po sinasabi na ito ay 100% talaga, pero ito ay hango po sa aking mga experience at sa aking mga nakikita at sa mga na-recover na rin po na mga site ng mga treasure na napuntahan po natin. So dito po sa number 7 mga ka-TH, itong number 7 na ito ay isa din po itong code, sabihin natin na pointer, ito ay arrowhead din po ito. Pero ang pag-decode po natin dito, ang susundan po natin na pointer niya is itong matulis na buntot po ng 7. Kasi kung dito tayo kukuha ng pointing dito sa kanyang kung saan yung nag-slope, ay wala na pong lupa dyan na tatamaan kasi papunta kasi siya dito sa taas. So ibig sabihin ang tatamaan yan dito ay hangin. So dito tayo kukuha ng pointer niya sa buntot niya. So papunta siya dito, yung turo po niya. So dito yung unang spot natin. So papunta, sundan lang po natin dito. So ang digging spot dito ay mula 2 to 3 meters. 3 meters, 2 to 3 meters. So ang pinakamataas, pinakalayo dito ay 3 meters. Tapos ito naman K, letter K, sa totoong buhay po nito, kung babalik na rin po natin yan, ay hindi talaga yan nakadikit. Nakaganon lang yan, nakaganon lang yan siya. So kung lagyan natin yan dito ng buntot, so ibig sabihin yan arrowhead pa rin siya. Arrowhead na nagtuturo ng item kung saan ang direksyon. Ito naman ang ibig sabihin yan nito, itong bagis na ito, ibig sabihin yan lupa or dito yung item niya, yan ang ibig sabihin na yan. So yung letter K is nagtuturo pa rin siya dito sa baba kasama ng number 7. So same pa rin sila ng direksyon or same pa rin sila ng distance, 2 to 3 meters. Pinakamalayo niya ay 3 meters. So para sa akin mga ka-TH, pwede natin itong pag-isahin pag mag-digging spot tayo. Yan, pwede tayong dyan mag-digging spot ng 5x5 or 6x6 na
laki ng butas para mabuo natin yung dalawang tinuturo ng number 7 at letter K. So dito naman tayo sa letter D. Itong letter D na ito ay pointer kasi ito pointer yan, may tinuturo yan siya dyan. Kasi yung letter D, pagbabaliktad rin natin yan, ganun, pagbaliktad natin yan, para sa akin kasi ito ay bato yan. So tingnan nyo mga katiits, kung kayo ano sa tingin ninyo, iba bato siya. So ang ibig sabihin ng letter D, treasure, tinuturo niya yung treasure, may countersign siya papunta doon. So kasi ang ibig sabihin ng 7KD is treasure under the big rock. So ito ang pinaka importante sa lahat, yung letter D, may tinuturo yan dyan. So itong bato na ito na tinuturo niya, dito yung item, ito yung item. So kung susukatin natin yung dalawang bato na yan, ang distance niyan ay nasa more or less 6 to 7 meters lang yan. Pero pag isama natin yung sukat ng item, abot yan ng 9 to 10 meters. 9 to 10 meters. Kasi sa aking experience, may tinuturo, mostly may tinuturo talaga ang letter D na yan, punta dito, papuntang kanan. Yan ang sundan po natin, kasi ito talaga ang pinaka-importante sa lahat, yung letter D. Arrowhead kasi yan siya na pinoporma ng letter D para hindi masyadong halata. So ibig sabihin yan, treasure under the big rock. So dito kasi sa aking experience, may pinuntahan ako na lugar. So sabi kasi ng may-ari ng lupa, yung kakilala ng kaibigan ko, meron kasi nakapasok doon na treasure hunter sa kanila, sa kanyang lupa. So ganito din yung sign, napakaganda, 7KD nakaukit doon sa malaking bato. So pagpunta namin doon, sabi niya baka may giveaways pa daw o may naiwan pang laman. So gusto niya ipa-decode ulit o ipa-remap. Nung pagdating natin doon sa site niya, sa area, ito talaga agad-agad ang bumugad sa atin. Ito talaga agad ang nakita ko. Dito yung butas na naiwan, yung butas na naiwan doon, may nakita akong na parang nicho, parang pancho na basag-basag na, no? So ang kaibahan lang doon, yung kaibahan kasi yung matanda, hindi niya alam kung ano talaga ibig sabihin to, yung may-ari ng lupa napaka-inosente, hindi man lang hinatian ng nakakuha. So kaya ito talaga ang ni-recommend ko kay KTH na puntahan talaga dito, kasi may tinuturo talaga yung letter D. Kasi kung i-remap natin ito, ganon, paggagamit tayo ng compass, example, ganito, no? Ganito, gamit tayo ng compass, naka-cross yan. So ang una-una talaga natin hanapin is ang north. Example, dito yung north, dito yung east, dito yung west, at saka dito yung south. Kasi yung na-recover kasi na treasure site, nasa south kasi siya, alignment siya ng south. So ang nirecommend ko rin kay KTH, yung may-ari ng site nito, nagpadala ng sign sa atin, humingi ng tulong ay padikod. Kasi hindi naman natin alam kung saan talaga ang item na ito. Kasi pag ibig sabihin na under the rock, hindi yan ibig sabihin na automatic na sa ilalim ng bato or kahit saan. Pwede yan dito sa north, pwede yan nandito sa south, sa west, or nandito sa east. Kaya sabi nga yung matanda, yung napuntahan namin, yung may-ari ng lupa, nung tiningnan namin yung site, 4 na direksyon kasi yung tinuro ng mga treasure hunter nung niremap nila or dinikod nila yung area. Pero dito sila naguna na magtagging spot at dito nila tinamaan agad-agad yung item at hindi na bumalik at nawala lang bigla doon sa area, no? Kasi yung hapon kasi pag nagbaon
noong unang panahon. Hindi yan basta-basta na binaon lang nila na madaling makuha. Meron yung mga strategy sila kung paano ibinabaon. Kaya pwede kayo magdigging spot dito sa south, sa east, sa north, at saka sa west. Kasi wala namang mawala kung ating yano natin ito. Kung digging spot tayo dito. 2 to 2 meters lamang yung digging spot. Pag meron tayong makuha na good sign, patuloy natin. Pag wala, hinto natin. Punta tayo sa kabila. Tsaka dito naman, yung 7 at saki, pwede din tayo mag-digging spot dito. Kasi para sa akin, kasi may history din na ganito na nakuha dito sa tinuturo ng 7 at saka saki. Pero dito talaga sa tinuturo ng letter D na ito, dito yun ang para sa akin na 100% talaga. Kasi in my experience in treasure hunting, dito ko talaga nakita yung recovery. At saka yung item na na-recover is hindi siya ibig sabihin na under the big rock. Dito talaga sa ilalim ng bato na ito or sa loob ng bato na ito. May distance kasi na-recover yung item. Sinukat kasi namin nasa 2 meters yung galing sa bato at saka yung digging spot hole nila before na-recover yung item. Yan. Ganun lang po kasimple mga ka-TH, at sana naintindihan ni ka-TH yung analysis natin, at saka sana may nakuha siya na magandang kaalaman, at saka may natutunan din sana siya. Good luck po sa inyo mga ka-TH, at sana pagpalain kayo ng kung may kapal, at huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa YouTube channel natin. Please po.